you can recall lang yung una yung content na ginawa, was that a hit agad? No. Actually, napakarami kong ginawang content na walang nanonood. Pero, syempre, through perseverance, talagang tsinaga natin yan. And alam naman natin, if it's valuable, alam natin na bibili niya ng tao eventually. So, maganda naman yung mga sinasabi mo. It's just that hindi ka lang kilala sa ngayon. So, yun yung ginawa ko po. Tinrabaho ko po talaga siya. Kailangan talaga yung DNA nyo authentic. Yes. And you stick to that. Lalabas talaga yung intention mo, Correct. genuine intention mo. Right. Talagang gusto mong marami ang maabot ng inyong mensahe. Itong inyong pagnenegosyo, kailan po nag-umpisa itong love nyo for Business. When I was 19 years old, nag-start na ako mag-business. Hindi ako nakatapos ng college. Nag-start ako, nagbebenta-benta ako ng mga sapatos. Tapos nagbebenta ako ng mga pambabaeng produkto. Ladies bag, makeup, sabon. Marami akong sinubukan. Tinda rin ako ng itlog sa palengke. Marami akong sinubukan. Pero mostly ng negosyo po na inumpisan ko before, syempre nag-end up siya ng failure. At yun din po yung ibinabahagi ko na kung kayo ay mag-a-attempt mag-negosyo, talagang pagdadaanan natin yan. Lahat yan. Opo. pero po itong inyong pangarap na maging negosyante, na-achieve naman po agad ni Ginoong Raymond. Maaari nyo bang i-share sa atin kung paano nyo ito natumbok? Yung talaga nasabi nyo, ito na, naabot ko na. I've tried several opportunities din. Kagaya nga na nabanggit ko sa inyo, may mga negosyong malayo sa linya ko like aesthetics business. Hanggang ngayon, meron pa rin naman po yan, nag-ooperate pa rin yan. Meron pa rin tayong mga franchising business. Yun po yung mga nag-i-exist pa rin ngayon. Tapos meron po tayong RDR Media Production na. So I have my own studio, I have my own events place, I have contents na ini-air ko po, and then of course, business owners are also supporting me to my vision doon sa ginagawa ko pong mga contents. Ilan na pong negosyo ni Ginoong Raymond? Marami ho. Marami pa rin po ako mga investment. Pagka magpupul ka ng pera na sosobra, kailangan mo i-invest sa other ventures. Maaari nyo po bang ikwento sa amin yung mga challenges na pinagdaanan nyo po? Actually, ang pinakamahirap na challenge is yung number one is discouragement coming from your loved ones. Kasi meron kang tinatahak na gustong gawin sa buhay mo eh. Kasi marami sa mga tao kaya hindi nila napupurso yung gusto nilang gawin sa buhay nila kasi naghahanap lagi sila ng acceptance and validation coming from their loved ones. Kapag kami other people kasi na magde-decide sa buhay mo, especially kung adult ka na, hindi mo talaga mapupurso yung gusto mong makuha sa buhay mo. And ang sinasabi mo po ba, sadly, medyo minimal din ang suporta na nakuha mo sa ilang mga kamag-anak? Actually, lumaki kasi ako meron ako inferiority complex. Opo. Why? Kasi bata pa lang ako, sinasabihan ako lagi na wala akong mararating sa buhay, mismo ng mga mahal ko sa buhay, dahil parang medyo mahina ako sa eskwelahan. Yun yung nangyari sa akin. Tapos, nung nagne-negosyo ako, laging ang tingin, dapat magtrabaho ka na lang sa abroad o kaya magsimula ka na lang magtrabaho kasi lahat nga ng inattempt ko before, failure eh. So, syempre, normal naman sa mga mahal mo sa buhay na mawawala yung tiwala sa'yo. Kasi lahat ng sinusubukan mo, bumabagsak. Dalawang tanong po, Sir Raymond. Ano po ang inyong ginawa para ma-overcome yun, to prove them wrong? And ngayon po, ano pong sinasabi po nila? Successful ka na. Ayun, so ang una kong ginawa, syempre, lumayo ako dun sa environment na kung saan toxic na. So kumbaga, kahit mahal mo sila sa buhay, hindi kayo parehas ng wavelength eh, at that moment. Ibig sabihin, kung ikaw may vision ka, may gusto kang mangyari sa buhay mo, nakita mo yung environment mo, hindi ka na suitable doon, lipat ka ng environment. Ginawa ko, lumayo muna ako. So wala na ako naririnig ngayon ng mga negativity. So right after that, nag-start ka ngayon mag-set ng standard sa sarili mo. Mag-set ka ng goal. Small steps, small goals. Like, gusto mo maging entrepreneur, magtinda ka muna ng mga produkto. That's the first step kasi for becoming an entrepreneur. Kasi marami kasi iniisip nila, pagiging negosyante, masyadong maraming gagawin. Hindi. Mag-umpisa ka muna magbenta. Yun yung first step talaga. Kailangan magaling ka magbenta. Actually, may mga instances po kasi na kumikita ako doon chunk by chunk. So, nakaipon ka ngayon. So, yung naipon mo ngayon, in-establish mo na ngayon ng sarili mo ng negosyo. Parang ang tinuturo sa atin ni Ginoong Raymond yung mamili ka. Right? Kasi hindi mo malalaman kung ano ang passion mo kung wala kang sinubukan. Tama. Meron po daw kayong binuong grupo para sa mga negosyanteng tulad niyo po para maibahagi ang failure stories at ang success stories as well. Would you mind telling us all about this group? Growth Circle International was established last year. Nag-held kami ng event sa City of Dreams. The goal is, yung mga negosyanteng dumaan, especially post-pandemic, na depression, kasi ang dami kong nalugi eh. Lumpok talaga, bagsak sila eh. Yung mga hindi nila alam ang sagot kung paano ba magtatagumpay yung mga negosyo nila, sila yung mga inipon ko, yung mga may problema sa negosyo. And then, I provided them free services. Free consultation, punta lang kayo sa office, usap tayo, anong kailangan gawin. Nagbigay po ako ng mga free seminar sa kanila. Here comes, nagulat ako, dumami ng dumami ng dumami ng dumami. So sabi ko, sayang naman itong mga tao na to kung wala silang bahay. So I established this group, Growth Circle International. We started 100 people, ngayon po, nasa 2,000 na po kami.
Umpisa natin doon sa mga quick bites lang, quick enumeration lang po ng mga nagiging pagkakamali, errors ng ating mga kababayan sa pagtatayo ng negosyo. And then syempre, baka may quick bites din kayo or enumeration din po sa yung mga success tips natin. Okay. Ang pinakamaraming mali sa lahat ng nag-umpisang negosyante is yung nagtayo kagad ng physical store nang walang feasibility study. Ang tingin kasi ng mga tao dito sa Pilipinas na kapag ka-entrepreneur ka, dapat may restaurant ka, dapat may salon ka, dapat may gym ka. Inuumpisahan kagad nila ganon. Nakalimutan nila na gumawa ng prototype. Ang negosyo kasi, ini-experience yan. So, hindi mo kailangan na mag-umpisa kagad ng malaki. Yung mga success tips naman natin dyan. Ay, Tor, nag-succeed ka na. Paano natin ito ma-maintain? Paano ito papapalawig pa? So, once na gumawa ka ng prototype, ngayon, nag-i-scale ka na, napapalaki mo. Ang pagpapalaki ng negosyo, gradual. Huwag kang magpapalaki ng abrupt na gusto mo malaki kagad. Unti-unti lang yan, unti-unti. Vertical integration ang tawag ko dyan. For example, ikaw ang gumagawa ng pagkain ngayon, and eventually, yung pagkain, umaangkat ka lang sa palengke, eventually, may sarili ka ng huli para sa'yo, and then eventually, yung mga utensils, yung mga ano lahat, nakakadirekta ka na sa main supplier. I mean, pababain natin yung cost muna, cost of goods natin sa negosyo natin para lumaki yung margin natin for profit. At eventually, pwede mo ring ibaba yung presyo mo para mas makakapture ka pa ng mas malaking margin. Narinig niyo ba yun? May iba pa po ba kayong tips para todo namin magamit sa social media yung mga tip na yan? Naumpisa na natin kanina eh. Oo, Baka may kanina karagdagan naumpisa na pa. natin. Yan. Meron pa po ba kayong ipapaalala sa amin ni Tony Pes? Sa social media, napaka-importante ng first 9 seconds. Kailangan makapture mo kagad yung attention because in social media, you are just one scroll away. Oo nga. So, pag dinisect mo yung 9 seconds, the 3 seconds is the most important. Yes. Kailangan makapture mo kagad yung interest nila. Kailangan Okay. bold ka. Tapos yung tonality mo, kung halimbawa nagpo-promote ka ng something, dapat makatch kagad yung attention. Kasi yung mga social media consumer, nag-scroll-scroll lang yan. Totoo naman. Saka dapat, pagka gagawa kayo ng content sa social media, kahit naka-off yung audio, dapat may context ka. Correct. Feeling ko, dapat parehong strong Right. ang audio and visuals. Yes, may context ka kahit naka-mute. Ano po mga tips natin pwede ibigay sa kanila sa pag-incorporate po, pag-utilize at pag-maximize, pag-mine ng power ng social media para po sa kabutihan ng lahat? Merong tao dito sa mundong to na yung ginagawa mo ngayon ay gusto rin nilang gawin. At maaaring ikaw nasa level ka na ng medyo expert ka na, why not document it? I-video mo. Kasi dalawa yan. May monetization ka, magkakaroon ka ng fame. And once na magkaroon ka ng fame, magkakaroon ka ng certain followers. Yung followers, magiging support group mo yun at magkakaroon ng opportunity yun eventually. So, kahit nagluluto lang, ang dami hong yumaman bilang content creator sa mga nagluluto na gumawa sila ng pagkain na masarap, pine-present nila sa video, marami nagpa-follow, marami kumukopya ng recipe. Marami nasa hardware business, sa salon business, marami ho eh. Ang maganda ho kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, lahat ng ginagawa natin, pag dinocument natin, and if we know the structure of doing a video that is viewers worthy sa social media, pwede hong mag-trending yun at pwede kang ma-monetize. At pag na-monetize yun, as I have said, opportunity yun na magkaroon ka rin ng negosyo.